tulog. Oh. Parang feeling ko sa akin niya nahanap yung family na hindi niya naramdaman sa iba. Ayun, komportable siya ng tulog sa tabi ko. Pag uwi ko, ibinok ko lang siya dyan and then pinakain ko na. Pinagluluto ko siya ng wet food. And then, bukod dyan sa dry food, basta marami siyang pagkain dyan, marami siyang pamimili. Ito nyo naman, oh. Yung bang iiwanan ko, ayan. Kakaawa naman pag ipapa-adapt ko lang. Kaya ito yung isang dahilan kaya hindi ako nagpapadalos-dalos. Kasi gusto ko, pag lilipat na ako ng work, is yung magiging maayos din siya. Hindi ko siya mapapabayaan. Kasi this is my family. Anak ko to. So nakakaawa naman kung para lang makalipat ako or makakuha ng trabahong gusto ko, mapapabayaan ko to. Darating yung time, mahanap ko din yung gusto kong trabaho na hindi ko naman ito mapapabayaan. Kasi mas masarap mahalin yung ganito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pinaparamdam niya sa akin pagmamahal is walang katumbas na halaga. Minsan mas okay pang maglaan ng pagmamahal sa ganito kumpara sa tao na after mong mabigyan ng tamang pagtrato, iba pa yung isusukli sa'yo. Unlike this one na talagang alam niyo yung pinakain mo pero talagang iba yung pagmamahal na ibibigay niya sa'yo. Ito yung food ni Peanut. Ayan. This is chicken liver and sweet potato na walang kahit na So paborito niya to, natutunan ko to kay Ate Kay. So pag napunta siya doon, ito yung pinapakain ni Ate Kay, kaya sabi ko ito na rin yung lutuin ko sa kanya. So nakakarami siya nito. Actually marami akong niluto nito. And ini-stock ko na para paipainit na lang ako para sa kanya. Pinat. So, day off na naman natin today, guys. So, first day off ko. And magluluto lang tayo ng biko. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung finished product. So, ito yung pinagkakabalahan ko kapag day off ko. Nagluluto na ako ng food ko for the whole week. Kasi nga, hindi na ako makaluto para oven na lang ako ng oven. And then, yung mga ganitong kakanin na kesa bibiling ko pa sa labas, niluluto ko na lang siya. Like, for example, yung puto, yung biko, yung mga kung ano pa, maha. Kasi mahilig ako dyan sa amin sa Quezon, puro ganyan yung mga nabibili ko sa umaga, yung mga naglalako. So nagluto na ako ng marami. Ito dadaling ko mamaya kina kuya dyan, kina Ate Kay, magkakainan kami doon. Then yung iba, stock ko na for the whole week, ilalagay ko na lang sa rep para doon na lang ako kuha ng kuha pag halimbawa pagkakain ng kanin, may panghimagas ako. So ito guys yung finished product ng ginawa nating biko. Yan, sobrang sarap niyan guys. Talagang marami na akong napatikim nito na nagsasabi talagang ang sarap daw. And gumawa din ako ng maliliit na ilalagay ko siya dyan sa rep para mamaya at saka sa mga susunod na araw. Yan. Nilagyan ko siya ng maraming latik. Kasi ganun kami sa Quezon. Yung mga dumadaan sa amin sa tuwing umaga, may mga titinda na kalamay, biko, kung ano-ano pa. So sa Quezon kasi marami diyang mga kakanin. So namimiss ko, ang ginawa ko, pinag-aralan ko kung paano lutuin. Even kahit nang nasa Taiwan ako, nagluluto din ako ng mga ganito. Actually, nagbe-bake pa ako nung nasa Taiwan ako Nag-take ako ng mga course dyan na photography, baking, meat processing at marami pang iba. So yung mga free time ko, dito ko inilalaan sa ganito. So, yung paggawa ng vlog, isinisingit ko na lang, especially ngayong 3 shift tayo. Kaya yung ibang mga kababayan natin, alam ko, may mga nagsasabi, sir, parang nag-iba na yung topic mo. Pasensya na po kayo. Kasi pag 3 shift kami, wala na talaga akong time makapagluto. Pagka uwi, kain, konting painit lang, kain, then iwawo ko lang saglit ito si Peanut. And then tutulog na ulit tayo, back to work na ulit. Every 4 hours. Pero siguro dahil nga dun sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, baka magkaroon naman ng pagbabago sa schedule namin kasi nga may nag-report sa Service Canada. So kinakailangan sumunod sila sa Service Canada kasi ang napag-usapan last time is gagawin kaming 8 hours a day. So 40 hours a week. So ganun na lang ang mangyayari. So I don't know kung magiging 2 shift na lang kami per day. Ang problema, wala nga tao.
Dahil nga lahat ng pinapunta ko nga dito, walang makatuloy-tuloy dahil nga sabi ko sa kanila, hindi tayo ganun kasigurado sa LMIA. So hanggang sa nagkalinaw nga dahil nung minsang nag-live nga tayo na may pumunta tayong subscriber dito na ipiniliwanag ko naman sa kanila. Pero sagot nga nila, sir, I am willing to take the risk na kahit na halimbawa at ma-refuse yung LMIA, basta makapag-start ako niyang magtrabaho. So sabi niya ganun. Kaya lang pagpunta nga niya po dito, di po ba, nung ginawa ko nung nakaraang vlog, na i-message nga siya ni boss na hindi daw sa ngayon pala makakapag-offer ng LMIA. So parang may kailangan pa silang isettle sa immigration. So lately na lang nating nalaman. So parang ang mangyayari ngayon, ang i-hire nila dito is open work permit or PR. Ang problema nga ito, di po ba nabanggit ko na nga po sa inyo na kung open work permit or PR, malamang sa malamang nandito na yung family niyan. So kung nandito ng family niyan, malamang yan ay nagre-renta sa labas. So kung nagre-renta yan sa labas, hindi niya ma-avail itong murang accommodation. So kung mahal ang renta niya sa labas, tapos mababa yung offer, tapos kinakailangan niyang magpabalik-balik sa farm, so talo ka sa gasolina, tsaka yung mababang offer, so sa renta. Kaya doon na lang mapupunta. Kaya nga sabi ko nga po talaga, itong farm na to may hirapan kung mawawalan to ng temporary workers. Sa totoo lang po, yun is base sa mga obserbasyon namin dito. May hirapan talaga kasi unang-una, sinong PR or citizen na or open work permit ang a-accept nito na mababa lang yung offer, o hindi bayad ang holiday, hindi bayad yung overtime, so tapos may mga sobra-sobra pa kaming oras, talagang hindi nila tatanggapin ito kasi ang dami pong offer diyan. May mga, sa totoo lang, nagdadalong isip ako nitong mga nakaraan. May mga job offer dito na ipinasa sa akin yung mga kaibigan natin na mataas. May 25, may 24, may 23. Tapos sa holiday ay bayad. Tapos yung overtime is bayad. Kaya lang, alam niyo po yung nagko-compute ako. Sabi ko nga, tumaas ang rate ko, napunta sa bahay. So, nung minsan pa ako compute, tinatanong ko yung mga kaibigan natin na nag-send sa akin, bro, pasahan mo to. So, salamat dyan kina bro Francis, tapos dito yung mga hiring dito na natanggap yung kasama natin, si Johan. Sabi ko, check ko nga. Pero hindi pa po ako nagpapasa. Although kahit na waiting pa tayo sa final decision at naka-open work permit naman tayo, sabi nga pwede naman daw doon kahit open work permit, so pwede po tayong ma-hire doon. Ang inaalala ko kaya di pa ako nagpapasa, baka mamaya tawagan ako. So anong isasagot ko? So sabi ko, kinocompute ko, bro, magkano inaabot ng salary nyo dyan? So ganito daw, di kinompute ko. Sabi ko, tumaas yung rate ko. So, bigyan ko na lang kayo ng konting idea para doon sa mga nagtatanong, kasi nababasa ko din itong mga comment na to. Sabi nung iba, sir, ba't hindi ka na lang lumipat? Kung mas mataas ang offer dyan. Sir, bakit hindi mo subukang mag-try doon sa iba? Total, open work permit ka na. So, marami pang ibang tanong, bakit daw ako nag-i-stay dito? Madalas ko na po itong nasasagot tong mga tanong na to. Sabi ko nga po sa inyo, dahil nga sa murang accommodation, although kahit na yung schedule dito ay putol-putol, at least ang lapit lang ng bahay namin, hindi na ako bumabiyahe. So bigyan ko lang kayo ng idea para naman kahit paano maipaliwanag ko yung side ko. Unang-una ito po. Let's say tumaas yung rate ko, 24, 25 ganon. Then natanong ko sila, magkano inaabot ng salary mo dyan? Ito po ay example lang po to ha, hindi pa kasama dito yung overtime nila. Tsaka nagustuhan ko doon sa kanila kasi yung benefits. So binigyan nila ako ng salary lang na yung talagang basic pay lang nila, hindi pa kasama yung overtime. So inaabot daw sila ng 1,800 every 2 weeks. Kung naabot pa ng 2,500 kung may overtime. 12 hours a day, 4 days work, 3 days off. So sabi ko, wow. So 4 days lang akong papasok, straight na 12 hours. Tuloy-tuloy yung tulog ko sa gabi. And then 3 days off, sabi ko, okay yun hindi ko naman po kailangan yung 3 days off, ipaghanap ko ng part-time or ipaghanap ko ng second job. Hindi ko na po kailangan yun. Sa totoo lang po, na-explain ko na to before, sabi ko nga sa inyo, meron naman tayong other source of income. So, I don't need that second job, triple job, mga ganon. So, sabi ko, 4 days work, 3 days off. And dito, 5 days work ako na 3 shift, 2 days off. Kung sumasahod siya doon ng nasa 1,800 or 1,800, and then ganun din naman sinasahod ko dito
So, sabihin na natin ganon, 1818 to 36. O, pagpalagyan na natin 35. Sasahod ako ng 35 doon, sasahod ako ng 35 dito sa loob ng isang buwan. So, dito ang renta ko is $120. Doon ang renta ko baka maging 17 na 18. So, nung kinumpute ko, tapos yung padala ko pa sa family ko kasi syempre may magulang tayong may sakit na sinusuportahan, tapos may pamilya tayong sinusuportahan. So, tinotal ko po doon yung kalahati ng salary ko sa bahay, kalahati ng salary ko padala, wala akong matitira. Dito, doon sa 3.5 natin, linis na yon, bawas na yung bahay, all in, wala nang babayarang mga hydro ganyan. Padala lang sa family ko, kalahati save ko. Kaya sabi ko, dito lang muna ako. Unless dumating na yung family ko, dito na sila, magrenta man ako sa labas, masusulit ko yung renta, and at the same time, itong anak natin, ayan, huwag ka maingay, tulog, oh. Ayan, oh. Ay, naku, nagising. Ayan, oh, tulog na tulog ang anak ko. Nak, I love you, anak. Oh. Tama? Yan, mahal na mahal ko yan. Sa totoo lang, hindi siya dog or pet para sa akin. Anak ko yan, sa totoo lang. Mahal na mahal ko yan. Kino-consider ko din kasing isang reason is yung tito, putol-putol sa ngayon yung pasok ko. Pag uwi ko after 4 hours, naiwawalk ko siya, napapakain ko siya. Then mamaya tutulog na kami. Then mamaya papasok ulit ako sa duty. After work, may iwawalk ulit siya mga 30 minutes. So kahit papano okay. Ngayon, kung ako ay lilipat na at mag-a-apply tayo sa iba, magiging 12 hours akong wala. So nakakaawa naman siya. 12 hours siyang nasa bahay, nasa kwarto lang. So iwanan ko siya ng tubig, ng food, nakakaawa naman po. Although, ang ganda ng offer sa akin ni Kuya at ni Ate kay Ferds, kung igagrab mo yung ganyan trabaho, yung 4 days na nasa work ka, iwanan mo sa bahay. May mga kalaro siya doon. Nado si Mochi, nado si Mapin. So napakabait talaga ni na Kuya. They consider me as a family. Talagang, alam mo yung ang trato talaga nila sa akin is parang pamilya. So sabi ko, salamat po. So 4 days daw, iwanan ko doon. Yung 3 days, na day off pa, kukunin ko siya. So naawa naman ako. And then yun nga, ang nabanggit ko nga sa inyo, kahit pa sabing may mag-aalaga naman sa kanya, ang iniisip ko naman, yung sahod ko doon, sa renta lang mapupunta. So unlike nung nadito na yung family ko, na magrenta man ako sa labas, sulit. And at the same time, kung 12 hours man yung work ko, na doon yung family ko to take care of Peanut. So, pwedeng i-walk nyo muna si Peanut. Mamayang gabi pa uwi ko. So, pwedeng ganon. Then, 3 days, pwede ko siyang i-walk. Makakagawa pa tayo ng vlog. Sa totoo lang po, namimiss ko na yung ginagawa kong content about do sa mga tutorial. How to get a visa. You don't need to pay for your open work permit. How to get, etc. Paano kumuha ng West, ng etc. Ganon. Sa totoo lang po, namimiss ko na yon. Pasensya na. Ang vlog natin ngayon, puro ganito na lang, bahay, work, lakad lang dyan sa farm, live, papunta ng grocery. Kasi nga po, sobrang busy. Wala pa akong time sa ngayon gumawa ng mga tutorial vlog. Kasi pag day off, nagluluto ako. And then, yung time ko, nilalaan ko kay Peanut, nanonood lang kami ng movie, nakahiga. Unlike before, na nung 2 shift tayo, yung mahabang oras na bakante tayo, kahit may pasok, nagagawa ko pa ng mga tutorial vlog. So, yun po yung namimiss ko. So, kapag bumalik na schedule namin, I promise you guys na gagawa ko ng mga tutorial vlog. Marami akong gustong tutorial vlog na gawin para hindi na kayo magastosan sa pagbabayad ng inyong mga applications, para hindi na kayo magbayad sa consultant. Malaking tipid po kasi talaga. Natuto na kayo at the same time on hands kayo sa application ninyo. Kasi napansin ko nga po dito, nung time na nag-apply ako ng mga DIY lang, like for example yung ating permanent residency, yung ating bridging open work permit, yung ating visa, isang bagay yung natutunan ko. Yung consultant is, yun lang ang magbabasa para sa inyo. Kayo ang magpipill up, yung consultant ang mag-upload para sa inyo. So ang kagandahan dito, may natutunan na kayo, nakatipid pa kayo. Kaya nga yun yung gusto ko sanang gawing content. Pero dahil nga po sa sobrang busy, wala tayong time ngayon makagawa ng content, kundi puro yung mga experience ko lang sa daily life, and then yung mga kagaya niyan, may hiring sa amin. Kaya nga lang, yun nga po, sabi ko nga sa inyo, sa ngayon is open work permit and PR yung kailangan nila. So sa mga kababayan natin dyan na merong mga naka-open work permit, pwede nyo po kung mag-comment lang kayo dito. Send me your comment yung email ninyo. Ako nang kukontak sa inyo kung gusto nyo pumunta dito.
Pasensya na doon sa mga nagtatanong, sir, pwede ko bang makuha yung contact number ni boss? Kasi yan, wala po tayo sa Pilipinas. Ayoko po kasi magpalengke style na parang yung pamimigay ko yung number ni boss, biglang may tatawag kay boss, hindi niya kilala. Kasi yung iba po, binibigay ko naman yung number ni boss. Pero kailangan inform ko muna si boss kung papayag ba siya. Boss, kukontakin ka ni ganito. Yung followers ko, kakusapin ko muna, sabihin mo ako nagbigay ng number ni boss, sabihin mo pinatawag kita. Pero kung ipopost ko lang dito, sasabihin ko sa inyo yung number ni boss, hindi po tayo pwede ng palengke style, wala po tayo sa Pilipinas. Magugulat na lang yung boss ko, sasabihin niya, sino ba itong tumatawag sa akin? Unlike nung ikang may basbas, na kapag halimbawa sinabihan ko, boss, may tatawag sa'yo, kailangan niya ng trabaho, baka gusto mong interviewin. O sige, patawagin mo first. So, saka ko lang po ibinibigay. Ayoko pong basta ikalat na lang na parang nakapublic yung number or i-broadcast ko na lang dito sa video natin na ginagawa. Kaya yun nga po guys, sa mga naghahanap ng trabaho, yun lang po sa ngayon. Doon sa LMIA, sabi nga nila boss, base doon sa mga na pag-usapan namin, is may kailangan pa silang isettle sa immigration. I don't know kung ano yon. Tingin ko lang is yun yung pagkakapunta dito ng Service Canada or yung sitwasyon nitong farm. So I don't know. Hindi ko pa masyado nako-confirm. Pero yun nga po, doon sa mga kababayan natin na if you are willing na i-grab yung ganitong opportunity, mga naka-open work permit. Pero ito, unahan ko na kayo guys kasi baka inakala ninyo yung mga naka-open work permit na mga kababayan natin na na-acquire nila yung open work permit nila dahil sila ay in-sponsor ng kanilang mga asawa na supervisor o mga ganon, hindi po eligible to apply for agri-food pilot. So hindi din po kayo makaka-apply ng permanent residency dahil baka isipin nyo, open work permit ako, igagrab ko yung sa offer ni Sir Ferds kasi farm yan, makaka-apply ako ng PR. Hindi po. Yung mga open work permit po na naka-acquire ng kanilang vulnerable open work permit, yun po yung mga dating naka-LMIA na nakuha nila yung pagiging open work permit through vulnerable open work permit. Pero yung pong mga na-sponsor ng mga family nila, hindi po yun eligible. Ang eligible lang to apply is yung through LMIA naka-apply ng vulnerable open work permit. Yun lang po, para klaro. Para po, baka isipin nyo kasi nag-umaasa kayo, ay makaka-apply ako ng PR after 1 year kung sakaling mag-open uli yung agri-food pilot. So hanggang dito na lang guys, at ako'y magliligpit na. Ang dami ko pa itong niluto ko, si Peanut, paliliguan ko pa yan. Ang dami ko pang gagawin, and then mamaya maliligo na rin ako, maglilinis ako nitong kwarto, magbabacuum, magwawalis, magmamap. So sobra ko pang daming gagawin. May pinapalambot pa rin ako, may lulutuin ako, magluluto pa ako ng pansit. Madalaki na kuya pansit at saka tumbi ko, doon kami mamaya magkakainan. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat sa panonood. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!